Noong umaga ng May 14, 2010, si Mr. Du na nagtatrabaho sa isang bangko sa Tianjin Fort Road sa Hankou ay nagpunta sa isang kaibigan upang makipagkwentuhan na nagpapatakbo ng appliances repairing shop. Habang nagkukwentuhan ay masaya niyang pinapanood ang repairman na ina-assemble ang isang lumang color TV na matagal nang nakaimbak sa counter. Gamit ang screwdriver ay maingat na binuksan ng repairman ang back cover ng TV. Nang biglang may nahulog na nakatuping papel sa gilid ng cover. Ang papel ay nakatiklop maigi na nabahira ng alikabok. Ang repairman ay hindi ito pinansin. Ngunit si Mr. Do ang tumampot sa papel at pinuklat. Doon ay nabasa niya ang nakasulat na tulong. Sa tabi nito nakasulat din ang simpleng mapa na nagsasaad ng lokasyon ng taong nangangailangan ng tulong. Kasama ang pangalan at numero ng telepono ng ama ng tao. Hindi itinapon ni Mr. Du ang note, bagkus ay agad na dinayal ang numero sa papel. Ang taong sumagot sa telepono ay isang lalaki na may apelyidong Joe. At sinabi niya kay Mr. Du na totoong ang kanyang anak na babae na si Xiao Hong ay nawawala ng halos 1 taon nang walang anumang balita. Gayunpaman si Mr. Joe ay nagdududa sa natanggap na tawag na ito at naghihinala na baka isa itong pangi-scam para mangikil ng pera. Dahil ang lokasyon ng taong humihingi ng tulong gaya ng inilarawan ni Mr. Du ay halos kapitbahay ng pamilya Joe. Agad na pagtanto ni Mr. Du na ang lahat ng nakasulat sa sulat ay totoo. Kaya't mabilis siyang tumawag ng pulis. Agad namang dumating ang mga kapulisan sa Shengying Village, Beihu Farm, Qingshan District, Wuhan City na nakamarka sa mapa. Nakarating sila sa kulay abong bunggalo na bahay. Matapos ang ginawang paghahanap, ay wala silang nakitang bakas ng mga nakatagong babae. Hanggang sa natuklasan nila ang isang liblib na cellar, kung saan ang mga nakatagong kasamaan ay malapit nang mabunyag. Agad na inilawan ng mga pulis ang madilim na cellar at sumilip. Matapos makakita ng kislap ng liwanag, ang isa sa mga babae ay sumigaw at humingi ng tulong. Agad na bumaba ang isang pulis sa hagdan at pumasok sa cellar. Ang cellar ay ganap na madilim. San man mapatapat ang liwanag ng flashlight, ay may mga dumi na may halong basura sa mga sulok na mamasa-masa, kasama ang toilet paper at balat ng mga instant noodles. Ang daanan bago makarating sa kwarto ng cellar ay sapat lamang ang lapad para sa isang tao na gumapang. Ang sukat ng cellar ay humigit kumulang 2 metro ang haba. 2 metro ang lapad at 2 metro din ang taas. Natagpuan ng mga pulis ang babae sa sulok. Ang kanyang kalayaan ay limitado at hindi gaano makakilos. Ngunit ang sinabi ng babae ay siya nagpadama ng pagkabigla sa lahat. Opisyal, iligtas niyo muna si Shaoli na mamamatay na. Noon lamang nila napansin ang isa pang batang babae na nakahiga sa sulok na halos nag-aagaw buhay na. Ang 19 na taong gulang na si Xiao Hong ay nakulong ng 317 days at may natitira pang lakas. Binalot siya ng mga pulis ng kumot, tinakpan ang mata at binuhat palabas. Samantala, ang 16 na taong gulang na si Shaoli ay nabilanggo ng 590 days at hindi makapagsalita, nilalagnat. Puno ng mga pasa ang kanyang katawan. At bagamat nakatalokbong siya ng makapal na kumot, ay naglalabas pa rin siya ng mabahong amoy. Nang matagpuan ang 2 babae, 6 na araw na silang hindi kumakain. Kung hindi dahil kay Mr. Du na nakakita sa sulat, ang 2 ay namatay na sa gutom sa madilim na cellar. Ito ang kaso ng cellar imprisonment of a girl na ikinagulat ng Wuhan sa China noong 2011. At matapos ang mabilis na investigasyon, ay natukoy ng mga kapulisan ang may-ari ng bahay na si Zheng Qianbao na 39 na taong gulang. Ngunit nasaan si Zheng Qianbao nang nailigtas ng mga kapulisan ang 2 babae? At paano napunta ang mga biktima sa cellar? Iisa-isahin natin. Noong September 16, 2008, bandang 10 o'clock p.m., naglalakad si Shaoli sa paligid ng Bayusha No. 17 Kindergarten sa Qingshan District nang harangin siya ni Zheng Qianbao na nakasakay sa electric scooter. Bigla siyang hinawakan nito at tinutukan ng kutsilyo. Pagkatapos ay persahang dinala sa ginawa nitong cellar, kung saan pinagsamantalahan siya nito.
Nang matapos si Zeng, inakala ni Xiaoli na kapag nakuha na ni Zeng ang kanyang gusto, ay palalayain na siya nito. Ngunit hindi niya alam na nagsisimula pa lang ang kanyang dinadanas na paghihirap. Dahil si Zeng Qianbao ay hindi pa rin nakontento, ikinadena siya nito sa cellar. Ang intensyon niya ay ikulong si Xiaoli at gawin niyang alipin para mailabas ang kanyang baluktot na pagnanasa anumang oras. At mula sa unang araw na si Xiaoli ay nakakulong sa cellar, sinubukan niyang tumakas sa bawat segundo, ngunit hindi siya nagtatagumpay. Sa unang pagtatangkang makatakas, sinubukan niyang buksan ang bisagra gamit ang screwdriver, ngunit hindi lamang siya nabigo. Siya din ay sinaktan ni Zeng Qianbao nang mahuli siya nito. At sa tuwing hindi maganda ang araw ni Zeng, ay nakakatanggap siya ng pananakit dito, na nagmamarka sa kanyang buong katawan. At upang mapabuti ang kanyang buhay, walang pagpipilian si Xiaoli kundi magpanggap na sinusunod niya ang mga utos ni Zeng at bigyang kasiyahan ang kanyang mga maling kahilingan. Sa napakadilim na bodega ng alak, si Xiaoli ay paulit-ulit na sinalakay ni Zeng. Itinuring na alipin at labasan ng maling pagnanasa. At ang tanging naisip ni Xiaoli ay wakasan ang kanyang buhay, ngunit ayaw niyang mamatay sa isang hindi maipaliwanag na kamatayan. Pagkatapos ay nakakita siya ng pagkakataon na itago ang mga chopsticks na gawa sa kahoy na dinala ni Zeng para sa noodles. Pinatalas niya ang mga ito at naisip na gamitin ito bilang sandata kung sakaling tumalikod si Zeng. At nang muli siyang atakihin ni Zeng, inilabas ni Xiaoli ang matalas na chopsticks, ngunit naagaw ito ni Zeng Qianbao. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang sinaktan ni Zeng at nag-spray ng pepper spray sa kanyang mga sugat. Nang makita si Xiaoli na nakahandusay sa lupa at umuungol sa sakit, ay pinagtawanan pa siya nito. Sa kabila ng dalawang nabigong pagtatangka sa pagtakas, ay hindi pa rin siya sumuko. Nag-isip siya ng bagong plano at nagpanggap na sumusunod sa pinag-uutos at nagpapanggap na babaeng alipin na kusang naglilingkod sa demonyong ito. Isang araw, nagmakaawa siya kay Zeng Qianbao na hayaan siyang umakyat para makalanghap ng sariwang hangin. Dinala siya ni Zeng sa isang maaraw na silid sa ikalawang palapag ng bahay at nilak ang pinto. Makalipas ang isang oras, naghanda siyang ibalik si Xiaoli sa cellar. Biglang nagpumigla si Xiaoli at inilabas ang isang matalas na kahoy na patpat na inihanda niya at sinubukang salakayin si Zeng sa mata. Nasa malnutrisyon ay hindi niya nagawa. Mabilis siyang natalo ni Zeng at binigyan ng matinding palo. Mula noon, hindi na siya muling inilabas sa cellar at hindi na rin ina-unlock ang kadena sa tuwing siya'y kakain. Matatagpuan ang Shengying Village sa silangang suburb ng Wuhan na may 20 kilometers ang layo mula sa sentro ng lungsod. Karaniwan itong tinatawag ng mga taga-nayon na Shujiawan. Ang pangalawang biktima ay si Zhou Xiaohong na 19 na taong gulang at tubong nayon. Noong tag-araw ng 2009, nagtapos siya ng high school at nais na kumuha ng entrance exam para sa kolehiyo. Ngunit hindi pumayag ang kanyang madrasta at noong gabi ng July 2 ay muling naulit ang pagtatalo sa pagitan ni Xiaohong at ng kanyang madrasta. Sa sobrang galit ay lumabas siya ng bahay nang nakapadyama at tsinelas, nang hindi man lang dinala ang kanyang telepono. At habang naglalakad palabas ng nayon, isang lalaki ang sumusunod sa kanya ang biglang sumunggab at piniluputan siya ng lubid sa leeg. At saka kinaladkad patungo sa kakahuyan, kung saan siya'y pinagsamantalahan. Nang matapos ang lalaki ay itinali siya nito at piniringan sa mata, at dinala papunta sa cellar ng lalaki. Doon ay kinadena ang kanyang mga paa gamit ang mabigat na kadenang bakal na nakabaon sa semento. Pagkatapos ay natuklasan ni Xiaohong na ang lalaking ito ay ang kanyang kapitbahay na si Zeng Qianbao na diborsyado sa asawa at namumuhay ng mag-isa. Sa tuwing makakasalubong niya ito ay tinatawag pa nga niya ito ng tiyo. At ang cellar kung saan siya nakakulong ay matatagpuan sa ilalim ng bagong tayong bungalow ni Zeng na 200 metro lamang ang layo mula sa bahay ni na Xiaohong. Sa totoo lang, alam ng lahat sa nayon na nagtayo si Zeng Qianbao ng cellar noong 2008 sa pagsasabing gagawin niyang imbakan ng mga alak. Si Zeng Qianbao ay isang manggagawa sa isang kalapit na kumpanya ng industrial na pugon. Noong 2008, ang Shengying Village na matatagpuan sa silangang suburb ng Wuhan
ay itinalaga para sa gagawing pagde-develop ng lugar ng gobyerno at isa ang kanyang bahay sa made-demolish. At para makatanggap ng mas malaking kabayaran sa gobyerno, bawat tahanan ay isa-isang nagpatayo at nagpaayos ng mga tahanan. At bago nagsimula ang pagpapatayo ng bungalow, ay humiling muna si Zeng Qianbao sa karpintero na maghukay ng malaking hukay sa ilalim ng lupa na nagmumukhahing mala-tunnel na bodega na kahawig na isang basement. Ayon sa background ni Zeng Qianbao, dati siya nagpapatakbo ng isang tindahan ng DVD para sa extra income. Ang ilan sa kanyang binibenta ay pinapanood niya bilang libangan. Ito ay mga pelikulang iligal na import na nagbibigay sa kanya ng doble-dobleng kasiyahan at idea ng pagkulong sa mga batang babae. At nang matapos na ang kanyang pinapatayong bahay, ay inihanda niya ang lahat kung saan nagbaon siya ng 2 metrong makapal na kadenang bakal sa sahig na semento ng cellar at naghihintay ng pagkakataon na gawin ang krimen. Samantala nang umalis si Xiaohong sa kanilang bahay, hindi ito masyadong inisip ng kanyang mga magulang dahil inaakala nila na pumunta siya sa bahay ng kanyang kasintahan na 12 ng milya ang layo at muling babalik makalipas lamang ang ilang araw. Gayunpaman, wala na silang narinig mula sa kanya at hindi rin siya makontak ng kanyang kasintahan. Kaya inakala ng pamilya Zhou na nagtatrabaho siya sa ibang lugar at hindi sila nagsumbong sa kapulisan tungkol sa kanyang pagkawala. At hindi inakala ng ama ni Xiao Hongzhou na ang kanyang anak na babae ay binihag at dinala sa isang cellar na halos ilang pinto lamang ang pagitan mula sa kanilang tahanan. Si Xiaohong ay 3 taong mas matanda kay Xiaoli. Pagkarating niya ay nagpasiya agad siyang makipagtulungan kay Xiaoli na makatakas mula sa cellar. Ngunit nahalata ni Zeng Qianbao ang kanilang plano at hindi nagtagumpay. Sa tuwing makakaramdam si Zeng Qianbao ng pagnanasa ay bababa siya sa cellar at sabay na inaatake ang 2 babae. At upang maiwasan ang pagtatangkang humanap ng paraan para makatakas, ay dinalhan ni Zeng Qianbao ng lumang TV at DVD player sina Xiaoli at Xiaohong sa kanilang cellar para may pagkalibangan. Noong April 2, 2010, nakaisip si Xiaohong ng isang plano. Humiling siya kay Zeng ng ballpen at papel sa pagsasabing isusulat niya ang mga palabas na nais nilang panoorin. Kung saan ibinigay naman ni Zeng Qianbao. Lingid sa kanyang kaalaman, isinulat ni Xiaohong ang salitang tulong at pangalan na may numero ng telepono ng kanyang kamag-anak kasama ang mapa ng kanyang lokasyon. Matapos noon ay lihim niyang itinago ang sulat sa likod ng lumang telebisyon at pagkatapos ay binasag niya ang TV. Ang pamamaraang ito ang nagligtas sa kanilang buhay. Kinabukasan, dinala ni Zeng Qianbao ang lumang TV sa isang repair shop sa Hankou. At nagkataon pa na si Zeng Qianbao na nakagawa pa ng mas maraming krimen ay inaresto ng kapulisan noong May 8 para sa ibang krimen at nakakulong sa detention center sa loob ng 6 na araw. At dahil hindi niya isiniwalat sa mga kapulisan tungkol sa ikinulong niyang mga batang babae sa cellar, sina Xiaohong at Xiaoli ay walang pagkain at tubig sa loob ng maraming araw. Gayunpaman ang lumang TV ay na-stock sa tindahan sa loob ng 1 buwan. Sa mga oras na binuksan ng repairman ang likod ng takip ng TV at nakita ni Mr. Do ang sulat, ito ay May 14 na. Ayon sa ibang detalye ng kaso, bukod pa sa pagkakakulong at sexual na pag-atake sa 2 babae na sina Xiaohong at Xiaoli, si Zeng Qianbao ay madalas na lumabas tuwing gabi sakay na kanyang electric scooter upang maghanap ng bagong biktima. At noong gabi ng March 15, 2010, bandang 8 p.m., isang babaeng estudyante ang naglalakad sa Xinmalu Road sa Shengqiang Village, Qingshan District, nagngangalang Meng Meng. Malayo pa ay napansin niya ang isang electric scooter na sumusunod sa kanya. Kaya naman binilisan niya ang kanyang lakad. Biglang bumilis din ang scooter at huminto sa tabi niya. Bigla siyang sinunggaban ng lalaki at kinaladkad papunta sa kakahuyan. Ang lalaki ginawan siya ng karahasan. Dahil sa malakas na pagtutol ni Meng Meng, nagmamadaling tumakas ang lalaki matapos gawin ng pag-atake. Ngunit di niya namamalayan na nahulog niya ang kanyang ID sa trabaho sa pinangyarihan ng krimen. Agad na iniulat ni Meng Meng ang nangyari sa kapulisan. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan ng mga pulis na ang ID ay pagmamay-ari ni Zeng Qianbao.
Si Zheng Qianbao ay isang empleyado ng isang kumpanya ng tunawan ng bakal sa Wuhan. Siya ay nagtatrabaho ng gusto simula noong bata pa. Dahil sa pagsisikap at kasipagan, ay napili siya bilang regular na empleyado sa trabaho at kumikita ng 3,000 yuan kada buwan o 25,000 sa peso. Nagkakilala sila ng kanyang asawa sa trabaho at nagkaroon ng isang anak na babae. Ngunit pagkatapos ng kasal, ang dalawa ay madalas na magtalo dahil sa pera. Sa huli ay piniling maghiwalay. Bagamat hiwalay ang dalawa, madalas pa rin silang magkasama palagi sa biniling bahay sa Baishan 50th Street noong 2007 para sa kanyang mag-ina. Kaya walang makakapagsabi na hiwalay na sila. At upang makakuha ng sapat na ebidensya, noong May 6, 2010, ipinatawag ng kapulisan si Zheng Qianbao dahil sa hinalang paggamit ng droga at nagsagawa ng pagsusuri sa dugo. Kinabukasan, kinumpirma ng ulat ng pagsusuri sa dugo na ang sample ng dugo ni Zheng ay tumugma sa DNA ng mga mantsa na nakuha sa underwear ni Mengmeng. Kaya kumpirmado na si Zheng Qianbao ang salarin na nanakit kay Mengmeng. At pagsapit ng May 8, ay formal na inaresto si Zheng Qianbao. Ngunit pinaghinalaan din ng mga kapulisan na siya din ang suspect para sa mga nagdaang kaso ng panggagahasa na naganap malapit sa Bayhu Farm. Ngunit itinanggi niya at inamin lamang ang nag-iisang krimen na ito. At hindi niya binanggit ang dalawang babae na ikinulong niya sa cellar ng kanyang bahay. At tila gusto niyang mamatay sa gutom sina Xiaohong at Xiaoli upang hindi matuklasan ang iba pa niyang mga krimen. Samantala, matatandaan na pagsapit ng May 14, pagkatapos makatanggap ng tip mula kay Mr. Du, ay naglunsad ang kapulisan ng malawakang operasyon para sa paghahanap sa Shenying Village. At matapos mahanap ang dalawang batang babae, ay natuklasan ng kapulisan na ang cellar ni Zheng Qianbao ay nilagyan niya ng mga tubo ng tubig. At sa loob ay may dalawang kama, isang malaking bilang ng mga walang laman na instant noodles bag at mga case ng sausage. Dahil ang mga babae ay doon na kumakain, umiinom, nagpapahinga, pati na rin ang pagdumi at ihi, na lubhang naglusak sa baha at nakakasulasok ang amoy. Ang mga biktima ay halos hindi na nakadamit at nakakadena sa lupa. Ilang araw na silang hindi kumakain. Sinabi ng doktor na sumuri na kung nailigtas sila makalipas pa ang 2 araw, malamang ay nasa panganib na ang kanilang buhay. Para sa mga kapulisan, ay wala nang kahirap-hirap para hanapin ang suspect na si Zheng Qianbao. Dahil sa mga panahon na yon, ay nasa kamay na nila ang salarin. Samantala, nang ipaalam ng mga kapulisan kay Zheng Qianbao ang matagumpay na pagliligtas, siya'y natakot at wala nang ibang pagpipilian kundi umamin. Kaya naman isa-isa niyang inamin ang iba pang mga krimen mula July 2007 hanggang May 2010. Nakagawa siya ng 11 krimen sa pamamagitan ng pananakot gamit ang kutsilyo, pag-spray ng pepper spray, lubid na panggapos at electric scooter. At hindi kasama sa 11 krimen na ito ang kaso na kinasangkutan ni Xiaohong at Xiaoli. Sa madaling salita, habang ikinulong niya ang 2 biktima sa madilim at mabahong cellar at patuloy na inaabuso ang mga ito, ay patuloy din siyang nangbibiktima ng mga babaeng nag-iisang naglalakad ng gabi sa mga liblib na lugar. At sinasabihan pa ang mga biktima habang ginagawa ang karahasan, siya daw ay diborsyado na nananabik sa mga babae. At noong January 2011, hinatulan ng Wuhan Intermediate People's Court si Zheng Qianbao ng parusang kamatayan para sa maraming krimen, kabilang ang panggagahasa, pagnanakaw at pagkulong. Samantala habang binabasahan ng hatol si Zheng Qianbao, ay hindi man lang siya nagpakita ng siya'y nagsisisi. Ang kaso ng panggagahasa lamang ay tiyak na sapat na upang ipataw ang parusang kamatayan. Dahil si Xiaoli na kanyang unang ikinulong ay 14 na taong gulang pa lamang noong 2008. At ang paulit-ulit na mga krimeng ginawa ni Zheng Qianbao sa 2 babae ay lubhang nakapagpinsala hindi lamang sa kanilang pisikal na kaanyuan, bagkus pati sa mental na pag-iisip na nagbigay ng panghabang buhay na trauma sa kanila at sa kanilang pamilya. At noong July 18, 2011, pinagtibay ng Hubei Provincial Higher People's Court ang ebidensya laban kay Zheng Qianbao at agad na isinagawa ang hatol na kamatayan. Ang demonyo ay dinala sa hustisya, ngunit ang trauma na idinulot niya sa 2 babae, maging sa iba pang mga biktima, ay maaaring tumagal ng habang buhay.
at nag-iwan ng isang peklat na kailanman ay hindi na mabubura. Sa kanilang pamamalagi sa ospital, madalas silang magising sa kalagitnaan ng gabi, sumisigaw ng tulong. Naway lumaya sila sa kanilang mga nakaraang bangungot at makapagsimulang muli. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.